Ito yung ating mga sisiw mga kaparmers, mga native. Ayan. Alis na kayo dito dahil magastos sa kuryente. Ang gagawin ko mga kaparmers, dahil sa isang pugad, dalawang inahin. Tatanggalin ko yung itim na inahin doon, tapos ilalagay ko sa kanila. Mas maganda kasi pag mayroong inahin na kasama, mayroong mag-guide sa kanila, mayroong magpo-protect. Hindi naman natin pwedeng pakawalan dito sa labas na walang inahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walang piraso ng mga native na kaparmas. Kaakyat lang ng itim na inahin. Tatanggalin ko ito dito. Ito talaga yung inahin sa mga sisiw na yan. Kaso nagkakaguluhan sila dahil gustong magsama sa isang pugad. Tatalian natin. Kasi pag hindi natin tinalian to, babalik sa pugad to. Ayan. Ito ka lang. Hindi ka pwedeng makawala. Parang pagsabong. Tinalian. Yan. Huwag mong awayin. Anak mo yan. Kita mo? Kamukhang kamukha. Yung apat, itim na itim oh. Siguro yung apat, hindi sa kanyang itlog mga kaparmers. Itlog ng darag na kulay. Ito mga kaparmers, ito yung mauuna. Ito mayroon ng hinog pero hindi pa lahat. Mayroon pang mga hilaw. Ito isang buwig. Ito mga kaparmers, hinog na lahat oh. Pagkain lang lahat yan ng ating mga alaga. Alam ng ating alaga oh, na para sa kanila to. Itong isang buwig mga kaparmers, aabot to ng mga 3 days. 3 days to 4 days. Para sa mga bago pala na padaan sa ating YouTube channel mga kaparmers, kung kayo ay nagtatanong kung ano yung hinahalo natin dito, yan po yung darak ng palay, pollard at saka grower. Hindi. May grower pag sa mga native pigs pala yun mga kaparmers. Dito integra, darak ng palay at saka pollard mga kaparmers. Ito yung pagkain natin sa ating mga
native na manok. Ito sa ating Muscovy duck. Bingala. Nasaan na yung ating bingala? Yung mga bingala masipag kasing maghanap ng pagkain nila. Paikot-ikot po yan. At syempre, higit sa lahat, para sa ating Peking duck, mga kaparmers. Yung ating heritage chicken, binibigyan natin pa konti-konti. At nagbibigay din tayo ng layer feeds sa ating heritage chicken. Yan. Kanina hanggang dito lang yan. Yung tubig lang yung puno. Bawat pagkain, meron ganito. Ginugusat ko yan mga kaparmers para maihalo lahat. Ang gulo. Kagabi, mayroon daw nagparamdam, sabi ni Janjan. Meron siyang kwento kanina sa akin, kaya ng umaga. Iwan ko kung talagang totoo. Pero sabi niya talaga 100% totoo. Tumitindig pa nga yung kanyang balahibo habang nagpipinta siya sa akin. Mayroon daw malaking boses na gumanon. Kasi habang nakatambay siya sa loob ng bahay ng ating triangle house, nakabukas yung pinto. Yung isang aso, tahol ng tahol. Tapos habang patagal ng patagal na tumatahol yung ating brown na aso, si Jigger, biglang mayroong yung parang inaano yung aso, ganyan, parang ganon, napakalaking boses daw. Mayroon din mga kwento dito sa malapit sa atin, doon sa likuran. May bahay sa una doon. Yung bahay sa una dyan, mayroong babuyan. Mga pinsan din ni Mrs. Mga second cousin siguro, kung hindi ako nagkakamali. Marami nagsasabi na mayroon na nagpakita, may nagpaparamdam na malaking tao. Pero sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganon. Pero mayroon na nagparamdam sa akin. Pero yung makikita natin na talagang makikita ng dalawang mata natin, wala pa. Pero meron na akong naranasan na nagparamdam. Yung kay John John, sabi niya, first time niya mangyari sa kanya na mayroon nagganyan. Para daw. Kwento nga Brad, ang nangyari. Yung nangyari mo sa kagabi, sa'yo. Nakaupo lang ako sa may pinto banda. Magdidilim na rin. Tapos tahol ng tahol yung aso. Tapos habang sinasaway ko siya, biglang may malakas na boses sumitsit. Sabi, siya lang talaga yung narinig ko. Nagulat ako ngayon, tapos lumingon ako sa likod. Tapos sinilip ko pa sa may ilalim ng mga sopa doon. Sige no, tapos pagtayo ko, bigla na lang naman yung buong katawan ko mula dito sa mukha, pababa. Grabe talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos lumabas ako, dala ko yung itak. Sabi ko, sino yan? Tapos nung napansin ko nga lang tao, bumalik na ako. Tapos nila ko na agad yung pinto. Umakyat na ako sa taas. Tapos nahiga na ako. Kahit di pa ako inaantok. Si Brad, may hitapang patong natitira kasi nilabas pa eh. Dala pa yung itak. Kasi kung iba yan, lalak ka agad yung pinto. Pumunta pa ako sa litas. Nagpa-sounds na lang ako ng malakas. Yan kasi ang kwento-kwento dito. Meron daw malaking tao. Di ko alam, di ako sure, pero yun lang talaga yung narinig ko eh. May nagsasabing totoo. May nagsasabing hindi totoo. Bili-bili lang. Hindi natin alam kung ano yung ating paniniwalaan. Yung po ay simbolo na hindi lang tayo nakatira sa mundong ibabaw. Busy dito ating mga alaga, mga kaparmers. Ito, punong-puno na, mga kaparmers. Yan po yung resulta.
Ito. Solve ang problema natin sa ating pagkain sa ating alaga. Maliit na commercial feeds dumadami pag mayroong organic na inihalo. Ito yung mga saging na ito, kailangan matanggal. Kasi kasama dito sa paglalagay ng bakod mga kaparmers. Marami to. Oh, yung ubos ng kambing mga kaparmers. Shoutout nga pala sa may-ari ng kambing. Sana matutaba ang inyong kambing. Huwag sasakit ang inyong loob ha. Pag alams na. Oh, libre mga kaparmers. Magtatanim ako ng marami nito. Maraming mga saging. Saging na saba, tsaka lakatan. Ito yung kalimutan ko pangalan nito. Ano pangalan ito mga kaparmers? Ito. Meron pa isa doon, i-harvest ko. Papadamihin ko para pagdating ng aking mga panahon ng aking mga apo, baka ang isang piraso niyan 20 pesos na, ang isang buwig 500 na. Ngayon pa nga lang medyo may kamahalan na. Uno. Katayo na yung isa mga kaparmers. Ito pa. Kailangan maitanim po ito lahat. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima tapos dalawang maliliit. Itatanim ko rin yan. Lalaki din yan mga kaparmers. Mainit. Yung saging na ito, medyo may pagkamahal. Yung saging na ito mga kaparmers, medyo mahal din yung bawat piling nito. May presyo. Mga kaparmers, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, yan lang po ang aking hiling sa inyo. Malaking tulong na po yan sa akin yung pag-subscribe nyo. At kung maaari, huwag nyo nang i-skip yung ating advertisement. Malaking tulong yan para makabili ako ng bigas. Pang snack mga kaparmers. Pag ganitong trabaho dito sa probinsya, pag hindi mo mahal yung iyong trabaho, pag napipilitan ka lang, susuko ka, mabuburing ka. Kung makikita nyo, halos palagi tayong mag-isa dito sa ating mini farm. Mamayang hapon kasama ko na si Jan Jan.
si Mrs. na yung magbabantay doon sa ating flower shop. Pag umaga pa kasi, busy pa si Mrs. Nagpapaligo pa kay Bibi. Asikaso pa ng mga pagkain namin. So, pagkahapon, alauna, lipat kami ditong dalawa. Tapos si Mrs. doon sa flower shop. Habang busy sa pagkikipag-chat si Mrs. sa mga customer. Pag mayroong order, tawag sa amin, punta kami doon. Diskarte lang mga kaparmers. Kailangan wag natin sayangin ang oras. Dito sa probinsya, kailangan madiskarte ho tayo. Yung pagkikipag-usap ko sa inyo, yun po yung aking pahinga. So papatayin ko muna at gagawin ko muna para matibay, apakan yung puno. At ito pa, at mayroon pag tatlo doon, tatanim ko. Sa mga nagtatanong naman, ilang araw ba pwedeng i-stock yung ating banana trunk na kinuha? Ito mga kaparmers, magwa 1 month na ito. Lanta na kung titingnan, parang bulok na. Ganito lang yung sistema. Yan mga kapartners. Yung aking ibibigyan niya yon is yung ating native pigs. Hindi na ako gagamit ng shredder. Mano-mano. Pag nagpapakain ako, palaging mayroong magic syrup. Nasa ilalim yung drawer at saka pollard. Ayan. Pagdating ko lang sa malapit sa kulungan, maraming dahon ng madre de agua, lalagyan ko pa yan mga kaparmas. Ito naman. Ito yung pakol. Para sa ating mga kaparmers na bago pala napadaan sa ating YouTube channel, sa mga nagtatanong ano yung mixture, ito po yung darak ng palay, pollard at saka integra. At saka mayroon din yan na magic syrup. Ito ho yun. So ngayon, nandun na. Kanina naglagay na ako nito. Bitpin Pro mga kaparmers. Kahit pa konti-konti basta araw-araw meron. Ready na ito para ipakain sa ating mga alaga. Para sa ating mga native chicken, 5% lang para sa kanila. Busog na yan eh. Kanina pa yan paikot-ikot dito sa ating paligid.
Para sa akin mga ka-farmers, ito yung napakagandang kulay. Ganda ng kulay. Ang lakas nitong mga itlog. Ayan naman ang pinakamatibay, ang Black Astro Rope. Pagdating sa sakit, mas matibay yung mga itim. Ayan yung ating mga sisiw na bagong hangsad. Ayan yung inahin mga ka-farmers, itim. 8 piraso yan. Iba talaga pag mayroong sariling alaga ng farmers. Sa piyesta, baka hindi ko lang alam kung ilan yung malilitsyon dito. Basta yung malilitsyon dito, yung mga lalaki. Yung babae lahat, sila yung malitira. Para sila yung magparami. Lahat gagawin natin inahin.